isang mundo kung saan ang kayamanan ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay ginagamit sa pang-aapi, may isang dalagang ang tanging pananggalang ay ang kanyang katahimikan. Ngunit hanggang kailan siya mananahimik? Ito ang kwento ni Clara, isang babaeng itinakwil ng lipunan dahil sa peklat sa kanyang muka. Isang sugat na hindi lamang nakaukit sa balat, kundi sa puso. Ngunit sa likod ng bawat sakit, may lihim na naghihintay na mabunyag at sa bawat luha, may pag-asa na muling sisibol. Makinig, damhin at pagnilayan ang kwentong ito. Isang kwento ng paghihigante, pagtuklas at pagmamahal. Handa ka na ba? Kailangan ko na bilis na maglakad. Bulong ni Clara sa kanyang sarili nang masilayan niya si Isabela. Si Isabela ay kilala sa kanilang barangay bilang aroganting anak na isang mayamang negosyante. Walang may gustong pumatol o lumaban kay Isabela dahil alam nila na sila lamang ang masasaktan kapag sila ay pumatol sa kanya. Dahil mayaman ang pamilyang pinanggalingan ni Isabela. Hoy! Hoy babae! Bakit mo ka nagmamadali ka? Tanong ni Isabela at hinila si Clara. Napatingin na lamang sa baba si Clara upang iwasan ang nalilisik na mga mata ni Isabela. Hindi naman po, ma'am. Mauutal-utal na saad ni Clara. Agresibong hinawakan ni Isabela ang mukha ni Clara at sinabi, "Kawawa ka naman. At pinanganak ka na ngang pangit tapos meron ka pang peklat sa mukha mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na akong nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Hindi ka ba talaga nahihiya na ibalandara yung mukha mo dito sa labas?" Tumahimik na lamang si Clara at hindi na sumagot pa sa sinasabi ni Isabela. Tiniis niya ang lahat ng masasakit na sinabi ng dalaga sa kanya hanggang sa tuluyan na silang umalis. Pagkatapos sila siyang ipahiya. Hindi na niya napigilan na tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa makauwi siya. "Anong nangyari, anak?" Tanong ni Via, ang tiyahin ni Clara na kapatid ng kanyang yumaong ama. Niyakap na lamang na mahigpit ni Clara ang kanyang tiyahin dahil lubos-lubos na ang kanyang pagtitiis sa halos araw-araw na pamamahiya at panlalait sa kanya ni Via. "Grabe na po talaga si Isabela, tiya. Hindi ko na po kinakaya mga binipitawan niya po salita sa akin. Parang gusto ko na lamang pumawala. Kasalanan ko po ba na ganito ang itsura ko?" Naiiyak na tanong ni Clara. Marahang niyakap ni Via ang kanyang pamangkin at sinabi, "Kung sa tingin mo ay sobra na ang mga salitang mga binibitawan sa iyo, huwag mo sila hayaang patuloy ka pang pagsalitaan ng masasakit na salita. Dapat matuto ka na ipaglaban ang iyong sarili. Dapat tatagan mo ang iyong loob." Kumala si Clara mula sa pagkakayakap sa kanyang tiyahin at marahan na tumingin sa mga mata nito. Nabuhayin siya ng lakas ng loob sa mga sinabi ng kanyang tiyahin at pinunasan ni Via ang mga luhang pumapatak sa mga mata ng kanyang pamangkin. Sa mga sumunod na araw ay nanatili na lamang si Clara sa loob ng kanilang bahay upang maiwasan si Isabela. Pagkatapos ng ilang linggo ay nagpasya siyang pumasyal at gawin ng advice ng kanyang tiyahin sa kanya na wag nang pansinin ang mga taong nanlalait sa kanya. Habang naglalakad si Clara patungo sa sakay ng jeep ay nakita niya ang babaeng lumpo na pinagsisipa at dinuduruan ni Isabela. Nagdadalawang isip siya kung tutulungan ba niya ang matandang babae, pero sa huli ay nagpasya rin siyang tulungan ito. "Ano ba, Isabela? Tama na!" Galit na saad ni Clara at ginamit niya ang kanyang katawan upang pigilan ang panggugulpi nila Isabel sa matandang lumpo. Galit na tumingin si Isabela kay Clara at sinabi, "Umalis ka dyan, Clara. Kung ayaw mong ikaw ang gulpihin namin, gulpihin ninyo ako. Gawin nyo. Wala namang pinagkaiba yun sa ginagawa nyo na palalait sa akin eh.
Pati ba naman may kapansanan, isasaktan niyo rin? Galit na saad ni Clara at inihanda ang kanyang katawan sa anumang pananakit na gagawin sa kanya nila Isabel. Dahil sa inis, ay sinimulan nilang saktan si Clara. Habang pinoprotektahan niya ang lumpong babae na kanyang iniligtas, tumigil lamang si Isabela na nangawit na sila sa kanilang ginagawa. Marahang tinignan ni Clara ang matandang babae na kanyang tinulungan. Ako nga po pala si Clara. Okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Nag-aalala niyang tanong kahit nakatawan niya ang mayroong mga galos. Hindi nais si Clara na makakita ng taong sinasaktan dahil wala silang kakayanan na protektahan ang kanilang sarili. Kaya niyang tiisin ang pananakit na ginagawa sa kanya nila Isabel, ngunit kapag nakikita niyang may sinasaktang ibang tao sila Isabel, ay doon na siya lumalaban. Dahil alam niya sa kanya sarili na hindi nila deserve ang ganoong pagtrato sa kanila dahil lang may kapansanan sila at hindi nila kayang lumaban kila Isabel. Maraming salamat, Iha. Ako nga pala si Maria. Pagpapakilala na matandang babaeng lumpo. Kinuha ni Clara ang tungkod na matandang babae, tsaka niya inalalayan na makatayo. Isinama ni Clara ang babae sa kanyang bahay upang gamutin ang ilang mga galos ito dahil sa pananakit nila Isabel sa kanya. Bago siya tuluyan na pauwiin. Na makarating si Clara sa kanilang bahay, ay agad niyang tinawag ang kanyang tiyahin, ngunit wala ito sa kanila. Kaya pinatuloy na lamang niya si Maria sa kanilang bahay at sinimulan ng gamutin ang mga sugat nito. Nagkwentuhan ang dalawa at nalaman na hinahanap pala ni Maria ang kanyang nawawalang anak, kaya siya napadpad sa kanilang barangay. Matapos ang ilang oras ay nagpaalam na rin si Maria na uuwi. At nabigla si Clara na sinundo si Maria na isang mamahaling sasakyan. Doon lang napagtanto ni Clara na ang tinulungan pala niyang babae ay isang mayamang negosyante. Nang umalis na si Maria ay isang oras pa ang nakalipas at dumating na ang tiyahin ni Clara. Kinuwento ni Clara ang nangyari at nag-aalala ang kanyang tiyahin para sa kanya. Lalo na at galing sa isang mayamang pamilya si Isabela, kaya walang nais sa lumaban sa kanya. Natatakot ang tiyahin ni Clara dahil baka balikan nila si Clara at mas malala pa ang gawin sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Clara ang kanyang dahilan pero hindi yung pinakinggan ng kanyang tiyahin. Kaya pinangako na lamang ni Clara na iiwasan na niya si Isabela at hindi na makialam hanggat maaari. Kaya sa mga sumunod na mga linggo, ay talagang iniwasan na ni Clara si Isabela. Kahit na naririnig o nakikita ni Clara na may sinasaktan na ibang tao si Isabela, ay hindi na siya nakialam pa, lalo na at nangako na siya sa kanyang tiyahin na lalayo na siya sa gulo. Makalipas sa ilang linggo ay muling bumalik si Maria sa bahay nila Clara, kaya pinatuloy siya ng dalaga sa loob ng kanyang bahay. Nabigla si Maria na makita ang tiyahin ni Clara dahil ito ang kapatid ng kanyang yumaong asawa kung saan nila ipinagkatiwala ang anak nila. Maria? Via? Baka sa mukha ng dalawa ang gulat nang makita nila ang isa't isa. Siya na ba? Halos na nanginginig na tanong ni Maria kay Via. Oo. Tumango naman si Via sabay tingin sa kanyang pamangkin. Hindi maintindihan ni Clara ang nangyayari. Lalo na mahigpit siyang niyakap ni Maria. Hindi niya naiintindihan na sitwasyon at kung ano ang pinag-uusapan ni Maria at ng kanyang tiyahin. Siya ang nanay mo. Nang marinig yun ni Clara ay agad niyang niyakap pabalik ang kanyang ina. At hindi na niya napigilan na umiyak dahil sa tuwa. Dahil pagkatapos sa ilang taon na pangungulila niya sa kanyang ina, ay ngayon nakilala niya ito. Sa pagkakataon na ito, anak, sisiguraduhin ko na hindi ka na mawawala sa tabi ko.
Babawi ako sa iyo sa ilang taon na hindi kita nakasama. Pangako ni Maria sa kanyang anak. Matapos ang mainit na pagkikita ng dalawang mag-ina, sumama na sa mansyon ni Maria sina Clara at Via upang doon na tumira. Biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Clara, lalo na nang ipinaretoke ng kanyang ina ang peklat niya sa muka. Matapos ilang buwan ay tuluyan na naghilom ang kanyang muka at naging makinis na ito. Nagsimula mapansin si Clara ni James, ang lalaki matagal na niyang iniibig. Hindi niya lubos akalain na liligawan siya ng binata, kaya matapos ang isang buwan na panliligaw ay agad niya itong sinagot. Dahil rito ay mas lalong nagalit si Isabela sa kanya, lalo na at si James ang lalaki matagal na niyang iniibig, ngunit napunta lang sa kanyang mortal na kaaway. Ngunit hindi na yung pinansin pa ni Clara sapagkat masaya siya sa piling ni James. Hindi porket ipinanatoke mo ng peklat mo sa mukha mo, ay pakiramdam mo maganda ka na. Galit na saad ni Isabela at tinulak si Clara sa may putikan. Ngumisi naman si Clara upang asarin si Isabela. Bakit? Naiinggit ka ba na ako ang pinili ni James at hindi ikaw? Saad niya. Ang kapal naman ng mukha mo para isipin na naiinggit ako sa isang tulad mo. Hibang ka na para isipin yan. Tignan mo nga sarili mo sa salamin. Kung ano man meron yung sa mukha mo ay puro plastic lang. Gumanda ka lang naman kasi pinaretoke ka ng nanay mo. Siguro kaya kanya pinaretoke. Kasi pati siya ay hindi kayang tignan niyang masagwa mo na mukha. Natatawang sambit ni Isabela habang nakangisi kay Clara upang asarin siya. Pinaretoke lang ako ng nanay ko. Dahil sa tingin mo hindi niya kayang tignan ang mukha ko? Unang-una sa lahat, itong peklat ko. Dahil sa nasunog to noong bata ako. Ipinaretoke ako ng nanay ko para kuminis ang balat ko at makaiwas sa mga katulad mo na mapanghusga na tao. Wika ni Clara. Alam ni Clara sa kanyang sarili na dapat hindi na niya patulan si Isabela. Ngunit hindi na siya natatakot pa kay Isabela. Dahil gaya ni Isabela ay galing na rin siya sa isang marangya na pamilya. Kaya hindi siya natatakot pa na patulan si Clara dahil wala naman na magagawa pa sa kanya ang dalaga dahil pareha sa sila ng estado sa buhay. Kung hindi niya papatulan si Isabela ay wala na maglalakas loob pa na gawin yon. Sa tingin mo ba talagang mahal ka ni James? Baka naman pakitang tao niya lang yun sa'yo. Kung nagsaselos ka na ako ang pinili niya kaysa sa'yo, wala na akong magagawa doon. Sadya sigurong kamahal-mahal ako na tao, samantalang ikaw ay kasuklam-suklam. Pagkatapos yon bigkas ni Clara ay dinalikuran na niya si Isabela at umalis na dahil ayaw na niyang patulan pa ang dalaga. Dahil sa bagong yaman na mayroon si Clara ay hindi niya nakalimutan na magbigay tulong sa mahihirap sa barangay kung saan siya lumaki kasama ang kanyang tiyahin. Lagi siyang mayroong feeding program at iba't iba pang mga programa na makakatulong sa kanila. Habang abala si Clara sa pag-aayos ng kanyang ipapamigay ay narinig niya ang usapan ng kanyang ina at tiyahin. Nalaman niya na ang aksidente pala noon ng pagkasunog ng kanilang mansyon ay muntik na magpatay sa kanila ay hindi aksidente kung hindi sinasadya. Ang sunog na iyon ay ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng peklat sa mukha si Clara at kung bakit naging miserable ang kanyang buhay. Kaya hindi niya makakalimutan ang pangyayari na iyon kahit bata pa siya noon. Pinakinggan ni Clara ang usapan ng kanyang ina at tiyahin. Nalaman ni Clara na ang mga magulang pala ni Isabela ang nasunog sa dati nilang mansyon. Sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama noon. Sinunog nila ang bahay dahil sa selo sa negosyo. Dahil umaasenso ang negosyo noon ng pamilya ni Clara. Samantalang sa pamilya nila Isabela ay nalulugi na. Kaya naisipan nilang palabasin na aksidente ang pagkamatay ng pamilya nila Clara upang wala na silang kakompetensya sa negosyo.
Nabigla si Clara sa narinig niya. Ngayon alam na niya kung saan nakuha ni Isabela ang kanyang ugali. Patuloy na nakinig si Isabela sa usapan ng kanyang ina at yahin. Nalaman niya na nagsampa pa ng reklamo ang kanyang ina at tumalakad na ang kaso. Dahil nahuli na ang mga magulang ni Isabela at ang kanilang negosyo ay tuluyan na nalugi. Kaya si Isabela ngayon ay isang ganap na mahirap. Nakaramdam ng kaunting awa si Clara para kay Isabela, pero iniisip pa lamang niya ang ginawa ng pamilya ni Isabela sa kanyang pamilya ay nawawala rin agad ang naramdaman niyang awa. Sa mga lumipas na mga buwan ay tuluyan na ngang naghirap ang pamilya nila Isabela. Habang ang negosyo nila Clara ay patuloy lamang umusbong, tuluyan na nagpakumbaba si Isabela, lalo na at naghihirap na siya at hindi na tulad ng dati ang kanyang buhay. Pinagpatuloy ni Clara ang pagtulong sa mahihirap sa kinalakihan ng lugar. Inalukan din niya ng trabaho si Isabela upang maging tulong para sa dalaga at tinanggap naman ito ni Isabela. Kaya si Isabela ang naging katulong ni Clara sa mga programa nito para sa mahirap sa lugar kung saan lumaki si Clara. Ang naging magandang daloy ng buhay ni Clara ay labis niyang ipinagpapasalamat at hindi niya makakalimutan na patuloy pa rin magpakumbaba gaya ng dati noong hindi pa niya nalalaman na mayaman negosyante pala ang tunay niyang ina. Hindi naging rason ang kanyang biglang yaman upang maging matapobre ang kanyang ugali. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!